So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Isa na namang kwentuhan tungkol sa negosyo ng pagbababoyan, piggery business in the Philippines. Simulan natin mga katropa. Ang kwento, paano nga ba simulan ang backyard piggery business sa halagang 10,000 pesos? Yes, 10,000 pesos. Kaya pa ba yan sa ngayon mga katropa? So ito yung step by step guide para simulan natin ang negosyong yan. So eto na, kulang ba ang 10,000 pesos para magsimula sa negosyo ng pagbababoyan? Well mga katropa, marami ang nagsasabi na kailangan mo na ngayon ng 50k, 100k para mag-umpisa sa negosyong ito kahit backyard lang. Sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo and real talk tayo sa strategy sa piggery business, yung backyard mga katropa. Paano nga ba mapagkakasya ang 10,000 pesos na budget para sa inyong unang batch ng fattening business? So, posible pa ba yun o suntok sa buwan ngayong 2026 mga katropa? Alamin natin ang breakdown at mga diskarte para makatipid at paano mapagkakasya and mapapalago ang 10,000 pesos mo sa negosyo na piggery business. Eto na. So let's be honest lang, ang 10,000 ay hindi kasya para sa 10 baboy. Well, hindi naman natin sinabi na kailangan 10 kaagad. Pero sapat ito para sa isang quality na simula and himay-himayin natin paano ba mapagkakasya ang 10,000 pesos na budget para sa backyard piggery business. Ito na mga katropa. Ang piglets o biik ay nagkakahalaga ng 3,500, 4,500 hanggang 5,500 o minsan 6,000. Pero dito sa Bicol region, halos 3,500 to 4,500 mga katropa ang range ng price ng mga piglets. So eto, huwag natin mga katropa tipirin ang pagbili ng piglets. Kasi, number 1, dito nakasalalay ang 50% ng tagumpay mo. Humanap ka ng biik na hindi man F1, pero at least may crossbreed siya ng landrace o large white na nasa 12 to 15 kilograms. Balikan natin, 12 to 15 kilograms ang dapat mong bilhin na piglets mga katropa. So, ibig sabihin, pangalawa, na ipagkakasya natin yung budget is yung kulungan. Budget na natin kahit na simple yan ng 1,500 to 2,000 pesos. Dahil simula pa lang mga katropa, diskarte muna. Huwag maging kaagad, bongga kaagad, di ba? So kasi hindi nga kaya ng budget mga katropa. So gumamit ng mga recycled materials tulad ng kahoy, kawayan, at syempre mga lumang yero. Pero kahit na ganun man ang gamitin natin, kailangan pa rin nating maglaan ng 1,500 to 2,000 para pambili ng mga pako at kung ano-ano pa mga katropa. And ang importante, maganda, mapasimento natin yung sahig. Para hindi mahirapang linisin at iwas sakit na rin mga katropa. Kasi mas maganda na sementado ang sahig natin para hindi tayo nag-aalala na magiging sakitin ang ating mga piglets mga katropa. And ang semento naman, ang isang sako is nagkakahalaga ng 220 pataas mga katropa. Eto na, isa pang dapat natin pagkagastusan is yung initial feeds natin mga katropa na maaaring magkahalaga ng 3,500. Actually mga katropa, hindi kasya ang 10k hanggang makatapos ng harvest. Ang budget na ito ay para sa unang 1 hanggang 2 buwan lang mga katropa. Ibig sabihin, concentrate pa rin tayo mga katropa dun sa pre-starter na continuation and dire-diretso na ng starter. Maliban na lang kung yung nabili natin na piglets is tapos na mga katropa pre-starter. Ayan. Ang susunod na pambili ng feeds ay manggagaling na sa sahod mo sa ibang racket habang lumalaki ang baboy. So, ibig sabihin pala, kapag may 10k ako, pambili ng, pagmagawa ng kulungan, improvements, and pambili ng piglets, plus may 3,500 ako na budget na
pangpakain sa baboy sa loob ng 2 buwan. So ibig sabihin wala pa akong pampakain para sa grower stage niya at sa finisher stage. So sa grower stage dito mas malaki ang gastos mga katropa dahil sobrang takaw ng kumain ng ating mga alagang baboy. So kaya kailangan may dapat extra budget ako para pambili ng feeds. Anyway, ang feeds naman na grower is nag-average ng 1,600 to 2,000 pesos. Depende sa kung premium ba ito, kung anong brand ba yung bibilin ko. Pero sa market, mga 1,600 okay na. Minsan meron pang mas mababa mga katropa sa bawat isang sako ng grower and finisher na rin mga katropa. Ngayon, sa gamot, dapat ko ring paglaanan ng budget na 500 pesos. Antibiotic, dewormer, vitamin B complex, iron, at kung ano-ano pa. Halimbawa na lang mga multivitamins, panghalo sa tubig para at least iwas stress sa mga alagang baboy. Huwag na huwag natin itong kalimutan mga katropa. Dahil alam naman natin na malaki ang maitutulong nito para lumaki ang ating mga alaga at iwas stress na rin mga katropa. Iwas sakit para sigurado tayo na ma-harvest talaga natin itong alaga natin ng baboy. Ngayon mga katropa, sa backyard piggery kasi na negosyo, ang pinakamalaking kalaban natin is yung amoy, reklamo ng kapitbahay, mabahong amoy. So kahit 10k lang ang budget mo, dapat maayos ang drainage mga katropa. Kung wala ka pang budget sa mamahaling septic tank, gumawa ng deep litter system o yung rice hole mga katropa. Pwedeng method ang gamitin natin, yung maglalagay lang ng rice hole, and mas mura ito, walang amoy at pwede pang gawa ng organic fertilizer ang dumi pagkatapos ng batch ng baboy. So ibig sabihin nito, kahit na pinag-usapan natin na sementado mga katropa, pwede pa rin tayong magkaroon ng option. Siyempre pwedeng sementado yung gilid, tapos mga katropa, na yung nasa gitna. Ayan, o yung rice hole na tinatawag. And pwede natin yung linisin from time to time. Ayan. So mas mura ito at walang masyadong amoy mga katropa. At pwede mo pang gawing organic fertilizer later on na pwedeng pataba sa ating mga pananim sa babuyan. Ayan, sa gilid-gilid natin. Ayan. Ibig sabihin rin nito mga katropa, para mapagkasya natin ang budget natin, kailangan ng tamang feeding management. Ibig sabihin, tamang feeding program. Sa unang 30 days, wag nating titipirin yung starter feeds dahil dito binubuo ang frame ng baboy. Ibig sabihin, at least yung pundasyon niya sa paglaki, dito niya nakukuha mga katropa. Sa grower stage naman, pwede na tayong mag-supplement ng mga alternative na pagkain tulad ng kangkong, asola, madre de agua para mabawasan ang konsumo sa commercial feeds ng 10 to 20% mga katropa. Ang goal natin sa 10,000 budget ay hindi yumaman agad sa unang batch o sa isang batch o sa simula natin sa babuyan. Ang goal natin dito is number 1, matuto tayo. Kasi importante sa pagnenegosyo ng baboy, alam natin kung ano yung gagawin na pag-aalaga at pag-aaruga sa mga piglets and baboy na partner na inaalagaan natin. Ngayon, kapag naibenta mo na ang unang batch ng baboy mo, ang kikitain mo rito ay pambili naman para sa 2 piglets. Yan ang bubuo para sa batch 2 mo. Yan ang sekreto ng compounding sa pagbababoy. Ibig sabihin mga katropa, bibili tayo ng isa and after natin na maibenta ito, then syempre malaki yung pagbibentahan natin, i-compound na natin. So gagamitin natin yan pambili naman ng mas marami pang piglets para parami tayo ng parami habang tumatagal and habang dumadami yung cycle natin. Ayan mga katropa. So sana matuto tayo sa ganyang concept ng negosyo ng pagbababoyan. Ngayon, tanong ko, kaya mo na bang magsimula sa pag-aalaga ng baboy? Kung may 10k ka, huwag mo nang antayin na maging 100k pa yan kasi matatagalan pa yan mga katropa.
bago ka kumilos. Ayan. So, importante na kung may pera ka, simulan mo na. Kung ano yung idea mo, simulan mo na. Kasi mauubos lang yan. Baka mamaya yayain ka ng mga katropa mo mag-inuman. Ayan. So, ikaw naman, nalasing, sobrang galante, mabawasan pa yung 10K mo mga katropa. Kaya naman, kung may natutunan ka sa episode na to mga katropa, i-click mo ang like and mag-subscribe ka na rin. Dahil sa episode 2, tatalakayin naman natin ang tamang pagpili ng piglets para hindi ka malugi. Kung ngayon, may tanong ba kayo tungkol sa budget mga katropa, i-comment nyo na naman sa baba at sasagutin natin yan. Maraming pong salamat sa panonood sa atin ngayong araw na to. Ito po si Kabady Moko, basta usapang negosyong babuyan, asenso sa negosyong babuyan. Dito na kayo tumutok sa Kabady Moko YouTube channel. Magkwentuhan tayo araw-araw mga katropa. Maraming salamat. Paalam.